Bakit tayo nagsisimba? Dahil lang ba ito'y isang obligasyon? Maraming dahilan kung bakit tayo ay nagsisimba. Una sa lahat, tayo nagsisimba para tumugon sa paanyaya ng Panginoon na makapiling siya sa makabuluhang paraan. Ang banal na misa ay tagpuan ng lumikha at ng nilikha, ng tagapagligtas at ng niligtas, ng banal at ng pinapabanal. Tayo ay minahal ng Diyos mula pa sa simula. Ang sabi sa Ebanghelyo ni Juan, sapagkat ganoon na lamang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan, kaya't ibinigay niya ang kanyang nag-iisang anak upang ang sinumang sumasampalataya sa kanya ay hindi mapahamak, kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. Nararapat lang na magpasalamat tayo at suklian natin siya ng katumbas na pagmamahal. Dahil inalay niya ang kanyang buhay para sa ating kaligtasan. Ganyan ang relasyong nagmamahalan, nagbibigay at tumatanggap. Kaya tayo ay nagsisimba para magbigay o mag-alay sa Diyos at makatanggap ng biyaya mula sa Kanya. Ano ang ibinibigay natin? Ibinibigay natin sa Kanya ang ating sarili, ating oras at atensyon, ating paggalang at papuri. Tayo din ay nagbibigay ng mga bunga ng ating gawa, tulad ng prutas, pera, tinapay, alak, at iba pa. At sa isang mahiwagang paraan, isasama ni Kristo ang mga ito sa Kanyang pag-alay sa Diyos Ama sa loob ng misa. Ano naman ang matatanggap natin? Si Kristo mismo ang matatanggap natin. At siya ay nagbibigay ng nagpapabanal na grasya, kagalakan, mga virtues, lakas ng loob, pagtitiyaga, kaalaman, pag-unawa, at iba pa. Kung tayo'y buong pusong nakikinig sa misa, matatanggap natin ang kanyang salita na punong-puno ng aral tungkol sa kanyang lubos na pagmamahal. Malalaman natin kung paano siya nagkatawang tao at nagbuwis ng buhay at dugo para sa ating kaligtasan. Ganyan niya tayo kamahal. Malalaman din natin na ang salita niya ay may buhay na lalago sa ating puso para tayo ay maglakbay sa liwanag at tuwid na landas patungo sa Kanya. Sa ganoon, siya ay magiging bahagi ng ating buhay sa bawat sandali at oras. Ang gusto ni Kristo ay makasama niya tayo sa ating paglalakbay sa mundong ito hanggang makarating tayo sa langit. Kaya't huwag na tayong mag-atubiling magsimba tuwing linggo. At kung maaari, mas madalas pa. Tanggapin natin ang kanyang matamis na paanyaya para maramdaman natin ang tunay niyang pagmamahal at mamalayan natin ang langit dito sa lupa. Pagninilay. Sa banal na misa pala ay ang tamang oras para magpasalamat at mag-alay sa Panginoon at tamasin ang kanyang pagmamahal. Ano kaya ang maaari kong ialay kay Jesus tuwing ako'y nagsisimba? Handa ba akong ialay ang aking sarili at ang mga bunga ng aking gawa? Panalangin. Panginoon, tulungan mo po akong maging tapat sa aking pagsimba. Nais kong ikaw ay mapasa akin at ako'y mapasa iyo. Amen. Bakit tinatawag na Eukaristya ang banal na misa? Sapagkat ang banal na misa ay ang ganap na pagpapasalamat na maaari nating ialay sa Diyos.
Sa salitang Griego, ang pagpapasalamat ay Eukaristya. Ang banal na misa ay puno ng mga panalangin ng pagpapasalamat. Sa mga pagbasa, tayo ay kinakausap ng Diyos. Ang ating tugon sa Kanya ay, "Salamat sa Diyos." Pagkatapos ng paghahanda ng pari sa mga alay, ang prepasyo ay dinarasal. Niyayaya tayo na itaas ang ating puso at diwa sa Panginoon upang sa gayon ay marapat tayong makapagpasalamat sa Kanya. Pari. Sumainyo ang Panginoon. Tao. At sumainyo rin. Pari. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Tao. Itinaas na namin sa Panginoon. Pari. Pasalamatan natin ang Panginoon ating Diyos. Tao. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Hesukristo na aming Panginoon. Dahil sa kahit hindi mo kailangan ng aming pagpupuri at ito ay hindi nakakadagdag sa kadakilaan mo, ipinagkaloob mo sa amin ang aming pagpapasalamat bilang tulong para sa aming kaligtasan. Ito ang iba't ibang dahilan para magpasalamat. Dahil sa nilikha mo ang mundo at ginawa mo ang tao na kawangis mo. Dahil sa kami ay nabubuhay at gumagalaw sa loob ng pag-aaruga mo. Dahil sa nagkatawang tao siya upang buksan ang daan patungong kaligtasan. Dahil sa tinipon mo kaming makasalanan sa isang katawan ni Kristo na siya ang simbahan. Dahil sa inadya mo ang Birheng Maria sa bahid ng kasalanan upang maging marapat na ina ng iyong anak at hudyat ng bagong simbahan. Consecration. Mandato tungkol sa tinapay. Pari. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Mandato tungkol sa alak. Pari. Gayon din naman, noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa marami, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Pagkatapos ng consecration, kung kailan naging katawan ni Kristo ang tinapay at dugo ni Kristo ang alak, ang pari ay bibigkas ng ganito. "Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo." Sa katapusan ng banal na misa, sinasabi ng pari, "Tapos na ang misa. Humayo kayo at mamuhay bilang mga kinalulugdang anak ng Diyos." Tayo naman ay sasagot, "Salamat sa Diyos." Tunay na punong-puno ng pagpapasalamat ang banal na misa. Pagninilay. Araw-araw, paano ko pasasalamatan ang Diyos? Sa isip, sa salita, at sa gawa. Panalangin. O Diyos, tunay na dapat ko kayong pasalamatan para sa lahat ng ipinagkaloob ninyo sa akin. Salamat
Panginoon, salamat. Sino ang maaaring mamuno sa pagdiriwang ng banal na misa? Pari lang ba? Mga obispo at pari lamang ang maaaring mamuno sa banal na misa. Sila ang tinatawag na ordinaryong ministro ng banal na misa. Sila ay tumanggap ng sakramento ng banal na orden o holy orders. Ito ay nagbibigay sa kanila ng pahintulot mamuno sa banal na misa, na nagmula lamang kay Kristo mismo sa pamamagitan ng kanyang simbahan. Sa madaling salita, sila ang nagdiriwang ng banal na misa para matupad ng buong buo ang dakilang misteryo ng Eukaristya. Kapag ang pari ay bumati sa mga tao sa umpisa ng misa, hindi niya ito ginagawa sa kanyang sariling pangalan. Kapag siya ay nangangaral sa homilya, hindi siya nagbabahagi ng kanyang sariling opinyon. Si Kristo mismo ang namumuno sa bawat pagdiriwang ng Eukaristya, pero hindi siya nakikita. Pagdating sa consecration, ang pari o obispo ay tumatayo bilang persona ni Kristo o in persona Christi, at sasabihin ang mga salitang galing mismo kay Kristo. Ito ang aking katawan. Ito ang kalis ng aking dugo. Sa ganitong paglalahad, tunay na nagaganap ang pagpalit ng karaniwang tinapay at alak sa tunay na katawan at dugo ni Hesukristo. Ang tawag dito ay transubstantiation. Ang pari lamang ang binigyan ng karapatan para matupad ang misteryong ito. Ang kapangyarihan ng Diyos ang nagbabago ng tinapay at alak sa katawan at dugo ni Kristo. Wala itong kaugnayan sa kabanalan ng paring nagmimisa. Ang sakramento ng banal na orden ay ginagawan ng isang obispo sa ordinasyon ng isang pari. Ito ay nagmula pa kay Jesus na nag-ordina sa mga apostol upang ipagpatuloy ang kanyang misyon sa lupa. Nangyari ito sa huling hapunan. Ang mga apostol naman ay nag-ordina ng iba pang mga kalalakihan upang humalili sa kanila. Nagpatuloy ito hanggang ngayon. Ang tawag dito ay apostolic succession. Ang mga diakono, madre o laiko ay walang banal na karapatan para mag-consecrate. Ngunit sila ay maaring tumulong magbigay ng banal na komunyon bilang extraordinary ministers of Holy Communion. Pagninilay. Tuwing ako'y magsisimba, paano ko bibigyan ng halaga ang napakalaki at mahiwagang papel ng pari sa pagbaba ng Diyos sa altar ng Eukaristya? Ano pa ang dapat kong malaman at gawin para makiisa ng taimtim sa pamumuno ng pari sa banal na misa? Panalangin. Panginoon, turuan mo po akong makinig, magdasal, at sumagot ng buong puso sa pamumuno ng pari para maging ganap ang aking pakikibahagi sa banal na misa. Amen. Bakit tayo nag-aalay sa banal na misa? Sapagkat nais nating magpasalamat sa Diyos para sa lahat ng natanggap natin mula sa Kanya. Tayo, bilang nilalang at anak ng Diyos, ay walang anumang pag-aari na hindi galing sa Kanya. Sa banal na misa, may nangyayaring palitan ng pag-aalay sa pagitan ng Diyos at tao. Mula sa Diyos ang ating buhay, pagkain at inumin. Binabalik-alay natin ang pagkain bilang tinapay. Pari, narito ang aming maiaalay. Mula sa lupa at bunga ng aming paggawa ang tinapay na ito
para maging pagkaing nagbibigay buhay. Binabalik-alay natin ang inumin bilang alak. Pari, narito ang aming maiaalay. Mula sa katas ng ubas at bunga ng aming paggawa ang alak na ito, para magiging inuming nagbibigay ng inyong espiritu. Ang inaalay natin na tinapay at alak bilang tanda ng ating sarili at buhay ay binabalik ng Diyos sa atin bilang katawan at dugo ni Kristo, na siyang magiging pagkain at inumin natin sa buhay espiritual. Ang ating pagbabalik-alay ng mga biyaya na tinanggap natin mula sa Diyos Ama ay nilalagay natin sa kamay ni Kristo upang ito ay maging ganap. Ang isa pang iniaalay natin ay ang pera na hinuhulog natin sa kolekta. Ito ay katas ng ating pawis at pagod. Ang halaga ng ating alay ay ayon sa ating kakayahan. Ang kolekta ay ginagamit ng simbahan sa gawaing parokya, feeding program, scholarship, ayuda, church maintenance, liturgical celebrations. Ano ang alay na lalong kinalulugdan ng Diyos? Ayon sa Biblia, Salmo 40, ang kinalulugdan ng Diyos ay ang pakikinig ng kanyang salita, ang pagsunod sa kanyang kalooban at pagiging mapagmahal, ang pagtanim ng kanyang batas sa ating puso. Hinahanap ng Diyos ang ganitong pagtalima sa Kanya tuwing nag-aalay tayo sa banal na misa. Pagninilay. Ngayong linggo, ano ang mga biyaya na natanggap ko mula sa Diyos? Bilang pasasalamat, ano ang iaalay ko sa Kanya sa offertory? Panalangin. Panginoon, bigyan mo po ako ng grasya na maging mapagmahal at bukas palad. Amen. Ano ang ibig sabihin ng transubstantiation? Ang transubstantiation ay isang kamanghamanghang misteryo at milagro na nangyayari sa lahat ng misa ng Katoliko, kung saan, sa consecration, ang tinapay at alak ay nagiging katawan at dugo ni Kristo. Nanggaling ang salitang transubstantiation sa dalawang salita. Trans, na tumutukoy ng pagbabago, substance, na tumutukoy ng substansya o kalamnan ng isang bagay. Kaya sa transubstantiation, ang tinapay at alak ay hindi nagpapalit ng anyo, lasa at amoy. Parang karaniwang tinapay at alak pa rin. Ngunit ang tinapay at alak ay nagpapalit ng substance o kalamnan. Ito ay nagiging tunay na katawan, dugo, kaluluwa, at pagka-Diyos ni Jesucristo. Si Jesucristo ay talagang naroroon sa Eukaristya, hindi bilang tanda o simbolo lamang. Siya talaga iyon. Nangyayari ito sa pamamagitan ng kanyang salita na may buhay at may bisa. Dahil ang salita ni Jesus ay may kapangyarihan. Nung nasa Cana siya, ginawa niyang alak ang tubig sa pamamagitan ng kanyang salita. Sa isang salita lang niya ay nakakita ang bulag at nakalakad ang lumpo. At sa pamamagitan ng kanyang salita, si Lazarus, na 4 na araw ng patay, ay nabuhay niya muli. Ayon sa Mateo chapter 26, verses 26 at 27, habang sila'y kumakain, dumampot si Jesus ng tinapay
at matapos magpasalamat sa Diyos ay pinaghati-hati niya iyon. Ibinigay sa mga alagad at sinabi, "Kunin ninyo ito at kainin. Ito ang aking katawan." Pagkatapos, dumampot siya ng kopa, nagpasalamat sa Diyos at ibinigay iyon sa kanila. Sinabi niya, "Uminom kayong lahat nito sapagkat ito ang aking dugo." Pinagtibay nito ang tipan ng Diyos. Ang aking dugo ay mabubuhos para sa kapatawaran ng kasalanan ng marami. Sa pamamagitan ng makapangyarihang salita ni Jesus, ang tinapay at alak ay talagang nagiging kanyang katawan at dugo. Natitiyak natin na totoo ang transubstantiation dahil si Kristo na mismo ang nagpaliwanag nito. Sinabi ni Jesus sa Juan chapter 6 verses 51 at 52, "Ako ang tinapay na nagbibigay buhay na bumaba mula sa langit. Mabubuhay magpakailanman ang sinumang kumain ng tinapay na ito. At ang tinapay na ibibigay ko upang mabuhay ay ang aking laman." Sinabi ni Jesus, "Pakatandaan ninyo, malibang kainin ninyo ang laman ng anak ng tao at inumin ang kanyang dugo, hindi kayo magkakaroon ng buhay. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Ang aking laman ay tunay na pagkain at ang aking dugo ay tunay na inumin. Ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay nananatili sa akin at ako sa kanya." Sa huling hapunan, sinabi niya sa kanyang mga apostoles sa Lucas chapter 22 verse 19, "Ito ang aking katawan na inihahandog para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin." Binigyan niya ang mga apostoles ng kakayahang tumayo bilang kanyang kahalili. Ang mga pari naman ang kahalili ng apostoles ngayon sa banal na misa. Dahil sa kakayahang ito, ang pari ay kumakatawan kay Kristo in persona Christi. Sa consecration, pag sinabi ng pari, "Ito ang aking katawan," at "Ito ang aking dugo," si Jesus mismo ang nagsasalita. At dahil dito, nangyayari ang transubstantiation. Pagninilay. Gaano ko nauunawaan ang milagro ng transubstantiation na nangyayari sa lahat ng misa ng Katoliko? Paano ko ito binibigyan ng halaga sa aking buhay? Panalangin. Panginoong Hesus, maraming salamat po na gumawa ka ng paraan para masamahan mo kami habang panahon sa pamamagitan ng Eukaristya. Bilang bahagi ng simbahan, sana'y maipabatid ko sa iba ang malaking milagro at misteryo na ito sa pamamagitan ng aking mga salita at gawa. Amen. Ano ang mga katibayan ng tunay na presensya ni Jesus sa Eukaristya? Ang sabi ni Jesus, "Mapalad ang mga naniniwala kahit hindi nila ako nakikita." Ngunit marami pa ring hindi naniniwala na ang tinapay at alak ay nagiging totoong katawan at dugo ni Kristo sa paraan ng transubstantiation na nangyayari sa banal na misa. Kaya't marahil sinadya ng Diyos na magpakita ng mga milagro kung saan ang tinapay at alak ay nagpalit ng anyo at pisikal na naging laman at dugo ni Kristo. Mahigit 100 na milagro na ang naitala, naimbestigahan at tinanggap na ng simbahang Katolika. Ang isa sa unang naitalang milagro na nagpapatunay ng presensya ni Kristo sa Eukaristya
ay nangyari noong taong 750 AD sa isang simbahan sa Lanciano, Italy. Isang pari ang nagduda sa tunay na presensya ni Kristo. Habang siya ay nagmimisa, dumugo ang hawak niyang ostya sa consecration. Ito ay kanilang itinago at iningatan sapagkat wala pang mga siyentipikong pag-aaral ng mga panahong iyon. Ngunit noong 1970, makalipas ang 1,275 na taon, hiniling ng obispo ng Lanciano sa Vatican na siyasatin ang specimen ng mga siyentipiko. Sa pagsisiyasat ni Dr. Linoli, propesor ng anatomy, histology, chemistry at clinical microscopy, napag-alaman niya na ang laman ay galing sa puso ng buhay na tao at ang dugo ay may blood type AB. Ito ay pinatunayan din ng World Health Organization na nagsagawa ng 500 na pagsusuri. Napatunayan din nila na walang chemical o preservative na ginamit sa sample. Hanggang ngayon, makikita pa rin ito sa simbahan ng St. Francis sa Lanciano. Isa sa mga huling milagro ng Eucharistia ay noong August 15, 1996 sa simbahan ng St. Mary sa Buenos Aires, Argentina. Pagkatapos ng isang misa, nakita ng pari ang isang ostya na iniwan sa isang lalagyan ng kandila sa likod ng simbahan. Inilagay niya ito sa isang lalagyan na may tubig at itinago sa tabernacle upang matunaw. Pagkaraan ng ilang araw, napansin na hindi natunaw ang ostya. Bagkus, nagkaroon ng pulang sangkap na lumalaki araw-araw. Tinawag nila ang pansin ng nooy arsobispo ng Buenos Aires na si Jorge Bergoglio na naging Santo Papa Francisco. Ipinasiyasat ni Arsobispo Bergoglio ang ostya noong 1999 at 2001 at sa lahat ng pag-aaral napag-alaman na may DNA na sangkap ang ostya. Noong 2004, pinadala nila ang ostya kay Dr. Zugibe ng Columbia University sa New York, isang sikat na cardiologist at forensic pathologist. Hindi sinabi sa kanya kung saan nanggaling ang specimen. Napatunayan niyang ito ay galing sa kaliwang ventricle ng puso, ang parte na nagbibigay ng tibok at buhay sa katawan. Ito ay may white blood cells na ibig sabihin ay namamaga ang puso dahil sa matinding trauma na dinaranas nito. At tumitibok pa ang puso nang ito'y kinuha. Sinabi din ni Dr. Zugibe na dahil sa kanyang karanasan, alam niya na ang matinding trauma ay nangyari mga 3 araw bago nakuha ang sample. Hindi nabulok ang sample kahit ito ay nakababad lang sa tubig ng 3 taon. Malinaw ang mensahe ng mga milagrong ipinakita sa atin ng Diyos. Ang presensya ni Jesus sa Eucharistia ay totoo. Siya ay muling nabuhay at ang tinatanggap nating ostya ay hindi lamang isang tinapay, ngunit ang totoong laman at dugo ni Kristo. Napakarami pang milagro ng Eucharistia ang nangyari. Si Santo Carlos Acutis, isang batang web designer na nagbuhos ng kanyang panahon sa pag-aaral ng mga milagro ng Eucharistia at mga aparisyon ng mahal na ina sa buong mundo, ay gumawa ng isang website kung saan nilathala niya ang mga milagro bago siya pumanaw. Kung nais niyong malaman ang iba pang mga milagro ng Eucharistia, hanapin ang mga ito sa eucharisticmiracles.org o www.miraculieucharistici.org. Pagninilay. Paano ko maisasabuhay ang aking pananampalataya
na ang tinatanggap ko sa banal na Eukaristya ay tunay na laman at dugo ni Kristo. Paano ko mabibigyan ng panahon ang madalas na pagtanggap ng Eukaristya? Panalangin. Panginoon, pagtibayin po ninyo ang aking paniniwala sa iyong tunay na presensya sa Eukaristya. Huwag nawa akong mag-alinlangan kailanman. Tulungan mo po akong imulat ang isipan ng ibang hindi naniniwala sa iyo. Sa aking pagtanggap ng banal na Eukaristya, naway ako ay maging katulad mo. Amen. Sino ang maaring tumanggap ng banal na komunyon? Ang Eukaristya ay ang pinakamahalagang biyaya ng Panginoon sa ating mga Katoliko. Tayo ay inaanyayahan ng Panginoon na tanggapin siya sa sakramento ng Eukaristya, ayon sa Katesismo talata 1384. Ang sabi ni Jesus, ang kumakain ng aking laman at umiinom ng aking dugo ay may buhay na walang hanggan at muli ko siyang bubuhayin sa huling araw. Bago tumanggap ng banal na komunyon, dapat tayo ay nasa estado ng biyaya o state of grace. Ibig sabihin nito, wala tayong naaalala na nagawang kasalanang mortal. Kung meron mang nagawang kasalanang mortal, dapat mangumpisal bago tumanggap ng banal na komunyon. Paalala: mag-ayuno, fasting, sa pamamagitan ng pag-iwas sa pagkain at inumin 1 oras bago mangumunyon, liban sa tubig at gamot. Ang pag-aayuno bago mangumunyon ay isang disiplina upang pagyabanin ang paggalang at paghahanda sa pagtanggap ng banal na komunyon. Ang banal na komunyon ay maaaring tanggapin sa dila o sa kamay. Nasa pagpapasya ng nangungumunyon kung papaano niya ito tatanggapin. Pagkasabi ng pari, katawan ni Kristo, tayo ay sasagot ng Amen. Ang tamang pagtanggap sa kamay. Ipatong ang kaliwang kamay sa kanan. Kunin ng kanang kamay ang ostya at isubo agad. Bumalik sa upuan at taimtim na magdasal. Sa pagtanggap ng banal na ostya, tinatanggap natin ang katawan at dugo ni Jesus. Pagninilay. Napakadakilang pagpapala sa ating mga Katoliko na tumanggap ng sakramento ng komunyon. Paano ko matitiyak kung sapat ang pisikal at espiritual kong paghahanda sa pagtanggap ng banal na komunyon? Paano ko maibabahagi sa iba ang tamang paghahanda bago tumanggap ng banal na komunyon? Panalangin. Mahal na Ama, lubos kami nagpapasalamat na minarapat mo kaming tumanggap ng katawan at dugo ng iyong anak na si Jesus. Tulungan mo po akong mamuhay ayon sa iyong kalooban upang ako'y laging maging karapat-dapat na tumanggap ng banal na komunyon. Amen. Ano ang tamang asal tuwing nasa simbahan? Ang simbahan ay bahay ng Diyos. Dito natin matatagpuan ang tunay na presensya ni Jesus. Pagpasok sa simbahan, mag-antanda ng krus gamit ang holy water. Hanapin ang tabernacle. Hanapin ang pulang ilaw. Kapag nakasindi ang pulang ilaw, ibig sabihin naroon ang tunay na presensya ni Jesus. May iba't ibang hugis ang pulang ilaw o
o sanctuary lamp sa mga simbahan. Kung nasa bahay o tabernacle si Jesus, iluhod ang kanang tuhod, genuflect. Bago pumasok sa luhuran, pew. Bilang papuri at paggalang sa Kanya. Kung naka-expose ang Blessed Sacrament, kailangan ng double genuflection. Kung may kapansanan sa tuhod o balakang, maaring yumuko ng malalim. Maupo ng maayos habang nasa simbahan. Makilahok sa mga kilos sa bawat bahagi ng banal na misa. Tumayo ng matuwid bilang paggalang. Lumuhod ng may debosyon upang purihin ang Diyos. Umupo ng maayos upang makinig. Bakit kailangan magbihis ng angkop sa simbahan, lalo na sa banal na misa? Dahil kaharap natin si Jesus ating Diyos, ang kataas-taasang hari ng langit at lupa. Ang tamang kasuotan sa pagsimba. Mga lalaki, alisin ang cap sa ulo, huwag sando o shorts. Mga babae, huwag spaghetti straps, plunging necklines, razor back, shorts o miniskirt. Magsuot ng damit na nagpapakita ng paggalang kay Jesus at sa ating pagkatao. Iwasan magdala ng pets sa simbahan. Ang mga ito ay maaaring makagambala o makaapekto sa kalusugan ng ibang nagsisimba. Makinig ng mabuti sa homily. Iwasan matulog habang nagsisermon ang pari. Makiusap sa Diyos at huwag makipagmarites at magkwentuhan sa simbahan. Nalulungkot si guardian angel sa ganitong asal. Itago ang cellphone upang maibigay natin ang buong sarili sa misa at hindi hati ang ating atensyon. Iwasan mag-social media, text o games sa simbahan. Pwedeng gamitin ang cellphone sa pagsunod sa mga pagbasa ng banal na misa. Iwasan kumain o mag-iwan ng basura sa simbahan. Hintayin at tanggapin ang final blessing bago umalis sa simbahan. Ito ay pabaon mula sa Panginoon para sa ating pamilya at mahal sa buhay. Pagninilay. Kung may bagong kaalaman akong napulot ngayon, paano nito huhubugin ang aking ugali tuwing nagsisimba ako? Panalangin. Panginoon, patawad sa dati kong maling ugali sa harapan ninyo tuwing nasa simbahan ako. Bigyan ninyo ako ng grasya para magbago at ialay sa inyo ang lalong mainit na pakundangan. Amen.